kino-convince mo talaga kung bakit natalo yung team mo, ganyan. Or bakit offside yung tawag. Oh, wait lang, iba pala. Yes, Iba yes. pala yun. Uy, introduce mo tong bagong cheer, yung Laban Alas, Laban Pilipinas. Hinaan mo lang pag yung away team. May instruct. Okay lang yun. Okay Oo. lang. Bigla niya akong pinatigil. Buti na lang, ladies and gentlemen pa lang nasasabi. Pwede mo naman siyang gawing career, pero if yun talaga yung ikakabuhay mo. Access is presented by Upstream Sports TV. This podcast is recorded live at Outspace and is produced by the Batinhawa Podcast Studio. Hi Dave, welcome. Yes, good afternoon, Direk Glenn. Thank you for having me here. Welcome. Thank you for answering kahit na medyo short notice yung mga Syempre New Year. Aminado naman tayo bilang sports people, hindi pa tayo masyadong busy din. Yes, nakapahinga mode tayo. Tsaka ni-invite mo na ako dito last year eh. Natanim na. Yes. Ito na. Tugma na, ito na. Game na tayo dito. Yes. Okay. So, siguro Dave, pakilala ka lang on who you are para sa mga listeners and viewers natin. And what do you do? Like, what's your role right now? Okay. So, ako nga pala si Dave Yumol, Y-U-M-O-L, na sinasabi ko sa mga cashier. Kaka-member ko lang sa Trentahin Club. Oh my God. Ayan. Ako matagal na ako member. Congratulations. Hindi ko alam kung congrats nga yun. Yun nga eh. Tingnan natin. Pero hindi pa naman ako nakakaramdam ng mga nararamdam. Mga back pain. Yeah. Trentahin eh. Ayun, so I'm a sports journalist before. No, and ngayon naman I'm also a stadium announcer, game announcer for various sports leagues, especially sa volleyball and sa football kung saan tayo nagkakilala direct. So, pag sinabi mong stadium announcer, para itong Quiapo. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Pero like, siguro yun yung barker. Iba pa pala yan. Barker ang tawag natin doon. Hindi ka rin commentator. Hindi rin. Hindi ka rin commentator. So, ang isang stadium announcer, ang role niya is kami yung naririnig ng mga fans kapag nandun ka sa stadium. So sa venue. Sa venue. So kami yung mga nag-a-announce nung sa basketball yung mga starting five, sa volleyball yung starting lineup nila, and then sa football naman starting 11. Tsaka yung mga kung sino yung nakaka-score, yung mga Glenn Lopez for 3. Pero sa football, 3 points. Goal, Glenn Lopez. Kami yun. Stadium announcer. Tapos, o kaya Glenn Lopez off the block sa volleyball. Oo nga. Kasi naka-point. Naka-point. Okay. And then, siguro medyo bigger picture question. Bakit siya important? Anong napoprovide ng isang stadium announcer? Of course, information yun. Yes. Pero kunwari, pag walang stadium announcer, ano mangyari sa viewers? Dalawang rason na magbibigay ko sa iyo dyan, direct, no? Una, si stadium announcer ay siya yung nagbibigay ng information sa audience. Like, kapag yung usually na-encounter ko kapag may flash sa mga games. Correct. So kami yung nag-a-announce nun na dapat huwag kayo gumamit ng flash. Patayin niyo yung flash, baka ma-distract. Anong sample na linyahan saan? Off the top of your head. Bawa, please turn off your flash to the audience watching. Please turn off your camera flash. Ako tinatagalog ko after nun. Inuulit po namin sa mga manonood po, pakipatay po ang inyong mga camera flash. Maraming salamat. At saka, bukod doon, ito medyo sa volleyball ko to na-encounter, yung information aspect din, yung kapag may nakaharang na sasakyan. Sa smaller venues. Sa labas, smaller venues. Usually sa Paco Arena. May binibigay sa akin yung guardia or yung janitor ng stadium ng plate number. So, pagkabigay ng plate number, pero hindi ako makokontento doon direct. Siyempre, kukunin ko yung model ng sasakyan, yung kulay, ayan, para at least yung kapag in-announce natin, exact yung description niya.
So, yun, halimbawa, kung sino man pong may-ari ng sasakyan na may ganitong plate number, pakialis po at sa inyong parking slot. Tapos minsan niloloko ko rin. Baka po ma-impound kayo ng City Hall. Yun lang. Delikado din. Akala ko pag inabot sa'yo ng guard, baka request pala para kumanta ka dun sa ano. Yun nga wala pang ganun. Na may kasamang Madalas 100. sinaabot sa akin tissue Tissue na. akala Pero ko plate number nakalagay. Plate number yung nakalagay. Kala ko kanta Hindi pala. Oo, yun. Okay. And then so yun yung information to the audience aspect ng isang stadium announcer. The second one, and ito yung pinaka important role namin is kami yung voice ng game officials, ng referees during the game. No, kasi kung mapapansin niyo, halimbawa sa basketball, sa volleyball, sa football din, ang mga referees usually nag-hand signals sila kapag official may stable. foul, gano'n. O kaya traveling, ganyan. Sa volleyball, substitution to. So, kami yung voice nung mga referees. Kaya dapat, as much as possible, kung ano yung hinan signal na referee ng tawag, tama dapat yung makakall namin. Basa mo. Kaya hindi yung pagiging isang stadium announcer, dapat kabisado mo rin yung rules nung game. Kasi, sa basketball, diba, maraming uri ng foul eh. May technical foul, may blocking foul, may unsportsmanlike. Oo. So, iba-iba yung muestra ng mga referee doon. Tapos, yung number pa nung jersey ng players, diba? Tama. So, kailangan kabisado mo rin sila kahit papaano. yes, kabisado mo dapat yun. Tsaka, yun nga, pagiging isang stadium announcer, game announcer, kami yung voice ng mga game officials. Kala ko na-aapi. Na-aapi din sa court. Wrong call pala yung mga... boses ng mga binubuo ng mga audience. Although, very interestingly, kung titingin tayo sa trend ngayon, ang VAR, ang referee, tsaka experience natin ng Futsal World Cup, yung head referee, may microphone na rin sila to announce kung ano yung call nila, di ba? Parang pipito sila, tapos sasabihin nila kung ano yung call. Hindi magre-react na lang commentary. Nag-evolve na. Na. May mic na rin pala talaga sila. Sa NBA, yung isang referee, maganda yung diction niya. May facial expression pa siya. Tapos alam nila kung saan camera sila titingin. Yes, diba? Parang very interesting kasi it's not just organizational but also experiential na dapat buo yung experience yung mga nanonood. Okay. Tapos siguro, although nagkukwentuhan na tayo kanina, of course, paano ka naging paano naging boses ang puhunan? Anong background mo from for sure, medyo nabanggit mo siya kanina, pero for sure, dapat alam mo yung calls, dapat alam mo ano yung work mo before that allowed you to, or eventually naitahi mo to becoming a stadium announcer? Actually, direct, ang first love ko talaga with sports media is writing. Okay. So, since college ako sa UP Diliman, naging part ako ng publication namin, college publication, Tinig ng Plaridel. So, 2 years ako naging sports writer doon. Doon ako nahasa. And then, yung last year ko doon, ako yung naging sports editor. So, yun talaga yung kumbaga line of work ko for sports. And then, eventually, professionally, na-practice ko naman siya as a digital producer sa CNN Philippines. So degree mo siya, napapractice mo siya na during college. Yes. And then, correct me if I'm wrong, isa sa mga traits ng mga, hindi lang yung mga atleta, kundi yung mga nasa sports industry ay mabilis. Yes. Mabilis ang turnaround, mabilis mag-isip, and then madaling mag-focus. Maybe you can run through or talk about ano yung naging transferable skill from journalism to the stadium announcing thing. Actually, yung lahat ng senses mo gumagana eh whenever you cover as a sports journalist and at the same time as a stadium announcer, kasi minsan kailangan mo
tingnan ano ba yung nangyayari doon sa court. Halimbawa, may foul. May foul na tinawag yung referee tapos biglang may commotion dun sa kabilang side, nagkakagulo. So, as a reporter or as a journalist, parang aalamin mo rin ano ba yung nangyari dun. Chismoso ka din. Oo. o kaya in terms of volleyball naman, may mga na-encounter akong instances na bakit yung star player hindi naglalaro? Oo. Ibang podcast na yata. Hindi, yung pala kasi babae yun eh. May sila, yung menstrual nila. Very biological. Given naman. Yun. Oo. Yung mga ganong facts na kailangan mong malaman din as a journalist aside from the stat sheet. And then, yung pagiging stadium announcer, yun din, gumagana lahat ng senses mo na kailangan mo makita kung ano yung nangyayari, kailangan mo tingnan yung tawag nung official, ganyan. Minsan, kailangan yung hearing mo rin, kailangan pakinggan mo talaga, lalo kapag maraming tao. Correct. Yung, halimbawa, yung game natin ng Philippines-Thailand sa ASEAN Mitsubishi Electric Cup, di kami nakakarinig ganun kahit magkakalapit kami. Kasi ang daming tao maski yung radyo, napuputol din. So, yun, kailangan maging active talaga yung senses mo. At saka syempre, yung nose for news na tinatawag namin sa journalism nung writer pa ako. Yun, para at least may hatid mong information sa people accurate pa rin. At the same time, entertaining for the fans. Of course, medyo may discussions on kung journalism pa ba yung content creation, di ba? May mga ganun. Of course, we will not touch on that for this podcast. Pero agree ako dun sa yung full senses mo. Alam mo, mag-short kwento lang bago pumunta sa next question. Parang, dahil nga football, 90 minutes, 45 minutes per half. Ito, nag-sports photography kasi ako before. Yes. Sobrang nakakatawa kasi try akong makinig ng podcast. Kasi feeling ko, mabobore ako. Kasi pala, hindi na ako nakikinig. Hindi ko mapakinggan ng maayos. Kasi actively pala, nanonood ka din, nakikinig ka din sa mga nangyari sa paligid mo. I mean, naalala ko lang kasi nga, sinabi mo, dapat fully engaged ka pa rin dun sa pinapanood mo mismo, di ba? Parang gano'n naman lahat ng tayong mga sports fans. Diba? After nating panoorin ng live yung laro, whether on TV or dun sa stadium, i-search pa natin sa YouTube yan. Ano yung game highlights. Correct. Parang ganun yung ngayon Tapos, kikinig ka ng podcast, ano yung analysis ng mga... Parang pinupuno mo talaga yung sarili mo ng kino-convince mo talaga kung bakit natalo yung team mo, ganyan. Or bakit offside yung tawag. Wait lang, iba pala. Yes. Pero gets ko yun. Actually, in another episode of this podcast, we were discussing na one of the other photographers said, yes, nag-shoot ka. Yes, you're engaged. Alam mo kung sino nanalo. Pero at the end of the day pala, parang manonood ka pa ng highlights kasi hindi mo fully naintindihan kung ano talaga yung nangyari dun sa... I mean, to be completely honest, nag-direct ako ng live stream ng broadcast. Minsan nga hindi ko talaga naintindihan. Parang pagka-edit ko pa ng highlights. Okay, ganun pala yung nangyari dun sa game na yun. Kasi iba yung focus mo rin diba? Okay. Tsaka may nakikita ring iba si commentator from his or her perspective. So, would you say na do you have the best seat in the house? Definitely. During the game. Definitely. Kasi yung stadium announcer, nandun kami sa gitna Tapos, gano'n kaaga ang call time as a stadium announcer? Operationally? 2 hours. 2 hours before tip-off or... Yes, 2 hours before tip-off or first serve, ganyan. Kasi usually, ako, ganun na yung ginagawa kong habit Kasi yung first hour, doon ka magsa-soundcheck. Ganyan. Kakampi mo yung sa sound system. Siyempre, yung mga kuya na mag-aabot ng mic sa'yo, di ba? Oo, papakiramdaman ko pa yung mic kung ganito ba yung timpla ng boses ko o dapat mas light, di ba? Tsaka siyempre, sa PFL, kasi ako, mahilig din ako sa music, kaya ako napapatugtog ng music doon. So,
Tetestingin ko kung gumagana ba yung mga speakers, ganyan. Yung kable. Oo, kung nakakabit ba, ganyan. Kasi para pagdating ng game, di tayo pumalpak. Although, let's just tell our listeners and viewers na hindi naman siya parating role ng stadium announcer. Yes, It just so happen na sometimes we have to wear multiple hats. Yes. Kasi Sometimes one-man team ka one-man talaga. team ka talaga. Ikaw Infotainment and then announcer. announcer. Oo. Kasi nga, syempre, audio naman lahat. Medyo related. Pati yung mga timing, Yes, magkakasunod din oo. siya. So, very different from, would you say, comparing it to journalism na structure in terms of may script. Pero yung sports announcing, very reactive siya eh. Yes, Very oo. reactive siya. Maybe you can share your thoughts on that and being... Siguro ang malaking difference doon, as a stadium announcer, after the game, Tapos ka na. tapos na, wala ng trabaho. Correct. Oo, Walang kasi take home. nung writer ako, although wala naman kaming quota nun, pero syempre, mag-i-interview ka pa after the game. Correct. You need to attend the press conferences or hintay mo yung mga players sa dugout or sa mix zone no, sa football. Tapos magsusulat ka pa doon sa press room, konting kwentuhan with the others, sports writers, reporters, ganyan. So, yun yung nakikita kong difference. And yun nga, kapag stadium announcer ka, talagang feel ko mas focus ka sa laro eh. Kasi nga, kailangan mong tingnan yung kung ano yung magiging tawag ng mga referees. And ako tinitingnan ko rin yung mga movements ng mga players kasi halimbawa sa volleyball, kapag umiikot na yung rotation ng isang team, most likely babantayan ko yung Kasi yung ina-announce yung server, di ba? yes, yung server tsaka kung ano yung magiging atake nun at tsaka possible yung rotational error na tinatawag kasi teka, parang mali yata, bakit nandito si libero sa harap yung mga ganon. Pero as a stadium announcer, hindi mo pwede sabihin yun, di ba? Hindi mo pwede sabihin sa kanila, oy, rotational error kayo. Ihintayin ko yung pito ni referee. Referee. Oo, na may rotational error tsaka hand signal. So, in a way, bosses ka ng officials. Yes. Ano yung hindi mo pwedeng gawin as a stadium announcer? Parang ano yung don't? Yung do kasi madali. Oo. Ano yung don't? Syempre, nasa iyo yung mic eh. Oo. Lahat pwede mong sabihin in a way, syempre, responsibly. Pero ano yung pwede mong sabihin na, oy, baka makagulo to sa flow ng game or ano? Well, how does it differentiate from being a commentator? As long as hindi pumipito or nag-hand signal yung referee, wag mong Huwag mo sasabihin. bubuksan yung mic mo. Huwag ka magsasalita. Huwag ka magsasabi. Ako ganun pa rin yung yung practice ko. Maski sa football, like kung sino yung naka-goal. No? Ay, oo. Kahit nakita ng dalawang mata ko, pero inihintay ko pa rin yung radyo sa akin nung Fourth office. nung LOC. LOC sa baba. Just to be sure. Kasi sa kanila talaga yung unang desisyon eh. Kasi kapag ako yung nag-call, edi mali na. Magre-reflect sa officials yun. Baka magkamali. Ako ang masisigawan. Lalo na yung ng mga deflections. referees. Di ba? Kasi Yes, minsan hindi natin oo. nakikita yung deflection kung kanino naka-award yung goal mismo. Oo, yun. Tsaka learning din direct yun sa experience natin sa Mitsubishi Electric Cup last year. Lahat ng goals, nire-review pa sa VAR. Bago i-announce. Bago i-announce. Okay. Kaya hindi muna nila pinapa-announce. Ah, Yung music lang, yung goal music lang yung pinapatugtog, pero hinihintay ko yung radyo sa akin. hindi sinasabi na goal for the Philippines. Tapos wala pang, talagang pag nag-goal for the Philippines by player number, tsaka ka palang, tsaka mo palang bubuuin yun. Pag niradyo sa akin yun. Pero to be fair naman with our PFF colleagues, talagang sinasabi nila, they wait mo na, i-verify pa kung sino yung Kakampi goal. din sila, syempre. Oo, Kakampi rin oo. sila sa work. I don't know if pasaway lang kami sa broadcast, pero minsan inuunahan. Kasi syempre, Yes. hindi oo. naman kami pwede mag-antay ng radyo bago mag-replay at bago itutukan yung supposedly kung True. sino yung nakagoal. Oo. Diba? Sa bagay. It keeps us well organized, Oo. coordinated.
Yun din actually direct yung na-share ko, madagdag ko lang sa mga kwentuhan Go lang. namin with our Philippine Football Federation colleagues. Sana kapag nagka-VAR tayo dito, may announcement. Kala ko nagpaparinig ka na magka-VAR na tayo. Pwede rin, di ba? Malay mo. What about the announcement? Sorry. Kasi ako, nung na-realize ko na yung mga VAR natin during the AMEC Cup tsaka Shopee Cup, parang dapat pa rin ma-inform yung mga tao na merong VAR. Kasi yung iba nagtataka na, bakit natigil yung laro? Bakit suspended na agad? Yung pala may VAR. Tsaka what if kung maghang yung graphics dun sa LED screen? Diba? So hindi malalaman din ng tao na may VAR. At saka yun, going back dun sa kanina na sinabi ko, yung mga goals nire-review. So parang nagtataka yung mga tao, bakit hindi pa ina-announce? Yun pala kasi may VAR, nire-review pa kung goal talaga siya. So parang yun, nabanggit ko lang na magandang i-announce na parang there's VAR or this goal is under review. Kasi sa basketball tsaka sa volleyball, ganun eh. Merong display is under review. Sesenyas yung referee, tapos hindi, yung coach muna magbabuzzer. Correct. Tapos tsaka taas ng magsisenyas ng gano'n na review. Oo. Sana ma-apply, sabi ko, sa football yon in the future. Actually, question ko yan for down the road na anong pwede nating hiramin na konsepto internationally. But I'm guessing kasi internationally, although football is very structured, hindi nga ina-announce na may VAR tayo ngayon. Kasi if we're gonna run it as a discussion, iba rin yung instruction sa amin when doing broadcast. We just assume that VAR is actually active already until they announce that it's suspended for the half or if it's going to be suspended for the entire game. Yes. So kumaga, agreed, parehas tayo ng idea, pero iba yung cues sa amin. Yes. And unfortunately, I'm not sure if it's unfortunate, walang cues masyado sa stadium announcer that VAR is actually active or suspended. Wala siyang ganun. Okay. Wala. Ano lang, ina-approach lang kami. Na walang VAR. Pero hindi nyo, walang script. Walang script. Siya. Well, in relation to that, contrary to popular belief, may script din ang stadium announcing. Yes. Diba? So, meron. Maybe you can tell us, ano yung mga nasa script mo usually? I'm guessing, hindi ko alam kung anong sport ang gusto mong puntahan. Volleyball, basketball, or ano? Yun, Say yung basketball, diba? latest na napag-usapan natin direct, yung sa volleyball, basketball, yung review. Merong script doon na like for sa volleyball ang ginagawa ko, there's a challenge the call by Team A, tapos sasabihin ko the challenge is block touch or floor touch, ganyan. So yun yung parang scripted line namin doon sa volleyball, yung isa sa mga script for announcers. Tsaka yung the way you welcome the teams, ganyan. Meron ka ring script doon. Sabihin mo yung, parang sa journalism din, who, what, when, where. Sino yung maglalaban, anong liga to, saan tayo maglalaro. Checklist siya yun. Oo. Just to inform the people din na ito yung mangyayari, match number. Kasi mo direct ina-add ko yung match number, diba? Kami rin. Unang ko sa volleyball yun eh. Oo. Kasi parang, match number 100 na pala tayo. Ganito nakatagal. Yun. Part naman. Tsaka, yun din, yung yung sa starters, more of structured siya for me sa volleyball eh. Okay. Kasi sa football, ang starting lineup introduction mo, yung makikita mo doon sa score sheet, pababa eh. By according to number. Pero doon sa volleyball, ganun din. Actually, ganun din ang ginagawa ko. By number siya. Pero yung ibang announcer kasing ginagawa nila, inuuna nila yung mga
outside hitter, ganyan. Yung middle blocker. Oo, ako by number. Akala ko by... Basta huli yung libero. Oh. Eto, hindi nakaset ba to sa FIVB standards or medyo Wala may na. diskarte? May diskarte. Ano na siya, diskarte na siya. Tsaka yun na rin yung pinasa sa akin na script ng mga mentors ko doon. Okay. So medyo kinopya ko rin yun nung nasa football na ako. So sa football din, it doesn't necessarily mean that you have to follow you follow the order in which how it's written. Yes, how it's written in the start sheet Sa na starting. binibigay sa atin. Which is usually goalkeeper is 1. Una. Number 1 talaga siya. And then, Regardless, kahit number 99 siya. number 99 or number 1 siya. Kasi usually yun naman ang number ng ng goalkeeper. Yes. Tsaka left and right, ganun yung announcement ng teams. Left and right. May logic. May logic to it. And kasi yun din yung nakikita ng audience from the standpoint natin at saka standpoint ko. Nandito sa kaliwa yung team A, kanan yung team B. If kaside mo yung kaside teams, ko, kaside mo yung teams. At Yun yung mga- magre-reflect dun sa starting sheet mo eh. or yung home and away. Yes, Diba, yung home and away. Sa sa volleyball, wala kasing home and away sa walang konsepto masyado ng home and away sa volleyball. More or of light dark. light dark. And it's Okay. given na kapag nasa left yung pangalan, light Yun. yung uniform. Oo. And then dark yung Dark, uniform. oo. Sa NBA kasi medyo confusing di ba? Ano sila? Iniiba na nga nila ngayon. At kasi so ang home team nasa kanan, di ba? Oo. Yung away jersey nila, minsan yun na yung jersey nila pag nasa home court sila. Yun so yung napapansin ko this season. Jersey-wise. Pero yung position ng names nila, NBA lang ba yung ganun? Yung home yung nasa kanan. Parang, no. So, NBA. actually, ito, napag-usapan kasi as a stadium announcer and relative to, related to to being a sports journalist, dapat partial ka din. Yes. Diba? Yes. Dapat hindi ka bias when you're doing all of your Totoo. announcements. Have you had experience na ikaw yung home stadium announcer? Yes. Oh. Can you tell us Yun more yung, about it? volleyball game, AVC Challenge Cup Okay. 2024 Rizal Memorial Stadium? Coliseum. Coliseum. Philippines versus India. Okay. So, sinabi sa akin ng mga boss ko doon from PNVF Hindi LOC. na LOC sila. LOC yung PNBF. LOC sila na may parang binigay silang script sa akin na, introduce mo tong bagong cheer, yung Laban Alas, Laban Pilipinas. Tapos, so tinry ko siya for once or twice yata during timeout. Napagalitan ako ng mentor ko. Wag mong gawin yan kasi dapat ano ka pa rin. Partial ka pa rin. O, sinabi ko naman, sir kasi sinabi sa akin, try mong insert doon sa, Siyempre, sa game. boss yun. Mahirap naman. Oo. So, nung inano sa akin yun, hindi ko na inulit. Oo, yung isang set lang yun eh. Isang set. Oo, isang set. Parang nagdalawang timeout. Nag-timeout yung Egypt tsaka yung Pilipinas nun. So, yun, hindi ko na inulit nung next sets. Kasi yung next sets, nanalo na yung Pilipinas nun. Kaya hindi na kailangan i-cheer ulit. Oo, ano na sa tao nun. Nag-stuck na dun sa mga tao dun sa stadium yung cheer na yun. Oo, kasi parang bago pa lang yung branding nung Alas Pilipinas correct. that time. So, parang pinopromote ni PNVF yan. So, would you say na very rare ang experience natin of a purely home game for us outside of national teams? Diba? Like, for example, ako kasi mahilig ako sa J-League. Lagi nanonood ng mga vlog. Siyempre, pag in-announce na yung away, NBA na lang. Kahit NBA. Diba yung music yun? Ten. Laging, ano ba yun? Star Wars ba yun? Darth Vader. Tapos yun yung announcement ng away. Pagdating sa home, low pitch sa away team, no? Low energy, low pitch. Pagdating sa... Minsan nagmamadali pa. Bala kayo dyan, di ba? Tapos walang ilaw. Point guard, shooting guard.
Center. Yeah. Ganun Tapos pagdating sa, let's welcome. Any favorite mo? Ano yung team mo sa NBA? Detroit Pistons. Halimbawa, welcome ka ng starting five ng Pistons. Ay, Diba? nako. Ano yung energy? Yun yung isa sa mga idol na stadium announcer ko, si Mason. Oo. Sa kanya ko nakuha yung bababababa. Akala ko yung ginagawa. sa kanya. Yung ginaganon yung mga Syllables na. Oo, kasi nung naging fan ako nung 2004 champion teams, ni-introduce niya si Chauncey Billups. Oo. Pistons pala si Billups. Yes, oo. Tapos Ben Wallace. Tapos may pumuputok pa nun. Yun yung combination, teamwork Medyo na talaga. ibang yun eh. Iba yung atake niya eh. Oo, doon ko somehow inspiration din sa akin yun. Oo. Sa FAFC, hindi pwede, no? Kailangan partial. Medyo, napapansin ko, medyo may taas ng konti ng boses kapag Philippines. Actually, nung football, pag international, AFC, Parang may kwento ka ulit dyan. hindi, reflect, kasi parang yung kwento ko kanina sa volleyball, parang naging learning experience sa akin yun eh. Okay. Tapos nung nag-football ako, sabi sa akin ng mga LOC dati, hinaan mo lang pag yung away team. May instructor. Okay lang yun. Okay lang, okay. Kasi parang acceptable naman daw sa football yung ganun nga. Yung Parang home court advantage. home court advantage when it comes to stadium announcing. Pero ginagawa ko pa rin yun actually kasi yun ang sabi. Tsaka yun ang accepted. Pero I still make sure na I pronounce their names right. Oo naman. Oo. Non-negotiable naman. Oo. Yun. May konting pa rin. Kumbaga may konting tono pa rin. Oo. Just to feel na kasi 'di ba yung Filipino hospitality at least kahit paano may welcoming attitude pa rin tayo. Tapos yun, tsaka ako nito todo pag Pilipinas na. Oo. Wag lang may kakalabit ulit sa'yo after na, uy, wag mong gawin yan. Di ba? Is there like, aside from the kwento earlier, is there like learning moment, another learning moment na almost nagkamali ka tapos you had to pick yourself up again? Meron bang moments na parang, oh my God, nagkamali ako, ayoko na. Parang ganun, tapong ko na yung mic, ayoko na, walk away na. Merong malapit ng ganon. Ito, kwentong football na to. Yung Philippines versus Iraq. AFC qualifiers. Yes, FIFA World Cup. World Cup qualifiers. Yung first phase nung qualifiers. Oo, yung round 1. RMS din yun. Mahigpit siya. May binibigay siyang instruction sa akin na dapat ganitong oras i-announce mo na yung ladies and gentlemen. Yes. Let's welcome the national teams of yung introduction sa national teams. Kasi kasabay din yun yung paglabas nila supposedly for warm-up. Yes, oo. Pero, nung Philippines-Iraq, nung, ano yata yun eh, T-8 na, 8 minutes before kick-off. Pa-march in na. Oo, nagsalita na ako nun. Kasi yun ang instruction niya sa akin eh. Bigla niya akong pinatigil. Buti na lang, ladies and gentlemen pa lang nasasabi. Kumbaga may, hindi pa sira yung thought. Buo pa yung thought. Pero tumigil ka. Pinatigil niya ako. Pinatigil. Kasi nga, inaayos pa yata yung formation. No? Tapos, tsaka mag-go. Kasi wala pang go signal sa radyo. Diba? Kasi ganun naman yung kapag starting. Oo. Kasi sabi sa akin, basta in that minute, announced already the introduction to the national teams. Okay. So, yun parang... hindi naman siya fault. Hindi siya mali. Kumbaga, pero parang, uy, wait lang time out. Antay mo lang ng konti. Pero yung, actually yung game na yun direct, yung Philippines-Iraq, doon ko na-realize na talagang dapat susundin ko yung sa LOC. Kung ano yung instruction nung general coordinator or kung hindi man si general coordinator on top of things, si match commissioner, Match commissioner pa rin. MC. Hihintahin mo pa rin talaga yung
yung senyas nila sa radyo. May director pa rin. Kumbaga may Yes. overall director pa rin. Oo. Yes, friends, hindi po magically nangyayari ang sports events. Hindi rin siya pare-parehas, di ba? Yes. Oo. Lalo na kapag yung rundown, merong national anthem versus walang national anthem. Oo. Diba, may plus minus 2 minutes ka pa dyan sa rundown mo and all. Tsaka to add din direct, yung march in protocol talaga is I consider that a very sacred act when it comes to announcing and sa game din mismo. Kasi dapat mag-start ka on time eh. Correct. O, kapag hindi ka nag-start ng on time, kahit konting seconds lang yata na lumampas ka, May multa nga daw. yes, may Okay. penalty yung federation. Yung LOC, di ba? Yung LOC. So, kaya kailangan talaga, hindi pwedeng Filipino time Hindi. sa kick-off sa football. No? Talagang impunto na kapag alas 7 ang kick-off, doon dapat tayo magki-kick off. It's something that we share as an idea sa football na mahigpit pero very structured. Yes. We're not definitely. saying that it's not present in the other sports, the big sports around the country. Mm-mm. Pero ibang level kasi yung pagbibilang ng minus towards a scheduled kick-off. Diba? True. Parang at the Oo. top of the hour, alam mo na nag-kick-off siya and alam mo na pagdating ng 45 nung relo mo, additional time. Yes. Diba? Although syempre, yun yung nature naman kasi ng football. Compared to, let's say, I'm sure you're also craving for it or looking for it when you do basketball and or when you do volleyball. Is the announced time actually the tip-off time or the announcement of the starting lineup or the... Di ba? Yung may mga ganun. Diba? Direct sa volleyball actually, meron din silang May rundown din. may rundown din na T-12. Ganun. Pag Ah, international T-12. tournaments, yung mga ganun din, parang sa football din. And nasusunod din siya. Although First- wala naman yatang multa. Sa basketball, nung FIBA, napansin ko rin siya na may May timer. countdown din siya. Yung dun sa LED board. So siguro yun yung parang nila, guide nila bago sila mag-jump ball. Oo. I haven't. And actually, isa rin sa mga question ko dito is, ano yung na-observe mo in other sports events? Maybe outside of the country kasi I think I saw you, Claro, attending, you and Claro attending sports events outside the country. Parang, Oo. that you think you want to be implemented here. I think you answered one earlier. Yung sa Yes. VAR na baka naman pwedeng lagyan natin ng script that VAR is active. It's just an idea. Yes, for oo. us. Announcement ng VAR. Tsaka parang dahil nga yung announcement ng VAR wala sa ibang bansa, lagyan natin ng Filipino flavor. Filipino flavor. May announcement. Always kasi for us, unfortunately, we're not like a first world nation sa football. We will always align to how they do it Yes. in the bigger footballing countries. No, baka sa basketball mas may mas may anchor tayo kasi nga very big basketball country tayo. Meron ka pa bang ibang ideas na sana ma-implement to dito? Maybe stadium announcing, maybe outside of stadium announcing from your experiences ng pag-attend ng international sports events. Siguro less direct of my role. Pero more on the information aspect visually nung mga audience natin, no? Kasi talagang sa ibang bansa, yung LED screen nila Ay, oo. gumagana eh. And I will agree. I will Oo, agree. kasi minsan yung tao, yung ina-announce ko, hindi naman nila nakikinig yan, lalo kapag may kausap sila, di ba? Or may kachikahan na from their seatmates, ganyan. Iba pa rin yung talaga kapag may visual kang Yun yung nakikita gusto mo. Yung parang, Oo. 1-2 punch, may audio, tapos may visual aspect oo. to it. Actually, ginagawa na rin pala natin yan sa New Clark. Correct. Kasi may LED dun sa New Clark eh. And Oo. unfortunately or fortunately, required nga kasi ni AFC at ni AFF. AFF hindi masyado. Hindi. Meron. Diba pag nag-announce ka ng starting lineups, meron ding Yes, may graphics may sila. graphics din. Oo. Pero hopefully, it can transcend also to... Oo. Magaganda yung graphics actually nung AMEC eh, tsaka nung Shopee Cup eh. Talagang may
effect yung mga player, yung mga Oh, yung mga I cross ng guess arms. mas ma-appreciate ng tao yun kapag May hype. merong gano'n. Diba? Oo. Nakadagdag. Mako-compliment yung Bjorn kapag nakita nila sa screen si Bjorn. Actually, ano yan isa sa mga going back, isa sa mga napanood ko sa J-League. Sobrang big fan kasi ako ng J-League. Although wala akong team for it. But like how it's presented, how big it is in Japan right now. When they announce their starting lineups, try ko hanapin kasi itong particular video na to, naka-Japanese yung title. Okay. So hindi ko siya mahanap ulit. Tapos vlog kasi yun, kinuhaan nila yung LED. Tapos when they announce the starting lineup, papakita yung parang anime player, ganun. Magsabi ka, i-announce mo halimbawa yung player number, bigyan mo akong player number, tapos si Glenn Lopez, sabi mo. So, Player number 1, Glenn Lopez. ganun yung Glenn. Meron siyang ganun. Yes. Ngayon parang may movement, parang, uy, papunta na ako dyan, tapos may cross arms, tapos lalabas yung pangalan. Oo. And it's a very, yun nga, sabi mo kanina, engaging. Visually also. It complements the voice. Oo. And then, mas nagiging buo yung experience ng mga nun. Unfortunately nga, medyo magastos lang talaga siya kasi kailangan mo ng video editor. Saka wala tayo ring infrastructure pa I think meron. for that. I'll just share to you a thought. Although, syempre, ikaw yung interview. But like, a lot of the things that we're doing is laging yung venue nandyan and kailangan nating bihisan yung venue. Whereas compared to, I think you went to Cambodia. Tama ba? Sa Cambodia. Cambodia kami. Oh, Cambodia. The football stadiums usually may built-in LED. Tapos Yes, so nagagamit may na siya. LED nga May dun LED na LED Oo. wall. Nagagamit na siya. Which is, syempre, ang next step dun, i-produce mo na lang yung materials Yes, oo. for it. So, yun nga, na being in the Philippines, medyo unfortunate na. Kailangan, every time na may event, kailangan bihisan. True. Whereas, pag nasa ibang lugar ka, mayroon na nung bare essentials, quote-unquote. And then, i-enhance na lang yung experience mismo. That's the right word, bihisan. Oo, di ba? Lagi tayo na yun. Sige, let's not use. Huwag na natin pag-usapan yung mga ganun. Okay. Sige. Medyo ibang tono naman ito. Pero not to discourage our listeners and viewers, but bakit kaya, maybe do you have a reason why they shouldn't try to get into this kind of work? Or parang maybe challenges if you go for this as a career? Well, Alam ko may day job ka before, prior to this one. Actually, kung pwede mo naman siyang gawing career, pero if yun talaga yung ikakabuhay mo, yung main source of living mo, medyo hindi siya. Oo. Medyo mag-isip-isip tayo ng pang part-time job talaga yung pagiging stadium announcer, I guess yung pagiging commentator din. Kasi hindi naman ganun din ka-structured pa yung sa sports natin when it comes to the officials. Ganyan, tsaka yung sa media. Since freelancer naman din tayong lahat dito eh. Correct. So, yun siguro yung tsaka kung mahiyain ka. Naku. Oo, kung matatakutin ka sa crowd or very reserved kang tao. Actually, ako direct introvert ako eh. Parang, I would agree. Kasi, Yeah. I would see that. Kasi it's just you and the microphone essentially. Parang, although may sumisigaw sa tabi mo na. Pero talagang yung pagiging sports fan ko lang yun din yung nagdala sa akin dito eh. Being a sports fan, nakalimutan ko na dapat way early to in the episode, but like maybe you can share an AD card that is very memorable for you. Kahit picture and any favorite mong ID Pinadala mo sa akin. Oo, nadala mo na yan. Yan. Share natin. Oo. Dapat maaga to. Nalimutan ko na. Direct sa mga viewers and listeners natin, yung AD card, yun yung
binibigay sa atin no, sa media. Na pinapayagan sa officials. kitang magtrabaho dito at appointed ka para gawin tong role na to. Yes, oo. And- At nandito ka para magtrabaho. Oo. At lahat naman Hindi ka tayo, maging fanboy. ano yan eh, isang Instagram story na agad yan. Kasi syempre, pakita mo, oy, trabaho dito, ganda ID ko or Oo. lanyard. Ito yung nagpapa-legit sa'yo. Diba? Sige nga, pakita mo kami Part ka na na. magiging legit yan. Alright. Ito, dinala ko talaga. Yan. Actually, lahat naman ng mga AD cards ko, tinatago ko kasi lahat may story, pero yung nag-stuck talaga sa akin, yung mga first time ko sa mga correct. tournaments. Kasi yun talaga yung pinaka-memorable yung mga first Correct. time mo eh. So, ito yung pinakauna kong... Pero makuha, papakita ko lang sa camera. Ayan. Hindi po for sale yung lanyard. Hindi na eh, lanyard. Sige, Kasi go. dami rin idol, pengi naman ako lanyard. Yan din yung Tama. isang Sige lang. sinasabi sa akin. So yan, yung pinapakita ni Direk Glenn, yung pinakauna kong international football tournament. Uy, relic na to. Wala nang AFC Cup. AFC Cup. Wala nang AFC Cup ngayon. Mm-mm. Oo, Cebu pa yan. Cebu, Oo. Cebu home game. Cebu home game sa RMS sa Manila, ironically. So, What about this memory for you? syempre, it's my very first exposure to international football. Diyan ko nalaman yung mga structure na yung match commissioner diyan ay foreigner. Ganyan. Tapos yung mga broadcast team din foreigner. So medyo may sinusunod na protocol. Correct. Yung broadcast manager. Yung Oo, broadcast Yung manager. broadcast manager. Oo. So, ito yung nagbigay sa akin nung intro kung paano ba nag-ooperate ang isang international football match. And hindi rin siya biro Oh, naman. talaga. Oo naman. Hindi talaga siya biro. Oo. At hindi rin biro na nakaka-quote. Naka-BS. Kasi, Yes. even if you're working in sports, the idea is this is your place of work. Oo. You have to be presentable. So, guilty ako. Bihira kasi ako mag-quote. Ipa-required sa akin mag-quote. Oh, yun din. Yun din yung kumbaga nagpabago rin sa akin dito as a stadium announcer. Direct yung parating naka-quote. Yun. Mainit, malamig. Mainit pero Japorms. Japanese man. Tsaka may bagong profile picture pag Yes. How about ito this isa one? direct. Oo. Ayan. Ay. Qualified. Yan yung FIFA World Cup qualifier. Yan yung pinakauna ko for a national team. Philippines versus Indonesia. Sasabihin ko ng elephant in the room. And I think problema natin to lahat. Pag nagkaroon ka ng 1 by 1 na nasa email mo, yun na lang ang sinesend mo parate. Oh, pare-pareho lahat yan eh. And what about this one? It being a first national team event for you, tama, diba? Ito kasi, yung kanina, yung AFC Cup is club football tournament. Club Yan. football siya. Ito, national team. Correct. So, mas maraming mga gagawin sa protocol. Like yung presentation ng flags, Yes, yung marching ng flags, tapos may national anthem, no? So, Pero at this level, hindi na ikaw yung nagpe-play. Kasi kanina sa PFL, sabi mo, ikaw yung music. yes, oo, may infotainment team na akong kasama dyan. Pero ako pa rin yung nagko-cue. Talaga? Oo. Hindi ko alam na... Kaya sa rehearsal, kailangan present ka din talaga. Yes, kasi oo. nahanap din yung boses mo eh. Ako rin yung nagko-cue tsaka yung countdown before kick-off. Yes. Ako rin yung tumitingin dun sa match commissioner or dun sa general coordinator. Kung magtataas na siya ng kamay, dun na natin ipi-play yung countdown. Yung 5, 4. Ano ba? 5? So, sorry. Alam ko matagal na nag-football, pero ito, gano'n pa katagal? 1 minute pa. Tama. Di ba kasi may 3 yun? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Basta Pero alam may ko bilang yan. ganyan. May bilang yan. 20 seconds yata. Or And then may ganon. Tapos Oo. pagbaba, kick-off na yun. Oo, kick-off na. Oo. Dami ito pa rin talaga nangyayari. Pero yung general lang na napansin ko, nakaganon lang. Taas lang. Oo. Sa futsal, ganun din eh. Oo. Bago niya ibaba yan, tsaka pipito yung ano. Oo. How about, Ayun. may ibang sports pa? May Ayun, ibang sports nabanggit ka ba mo dyan? na yung futsal direct. Ayan. Uy! Oh. ASEAN ASEAN. Women's Futsal Dito tayo nag-meet in person. Championship. Yes. First oo. time.
Yan. Ginanap sa Ultra yan. Which is where The venue of the the World Cup din. FIFA Futsal Women's World Cup. din. Parang practice tournament yan eh. Correct. Oo. Oo. Iba naman din yung atake dito kasi indoor siya. Di mainit. Pero ubod ng Di lamig. mainit. Presko kapag naka-formal ka. Tsaka ang challenge kasi dito, yung lugar namin, yung pwesto namin, nandun kami sa Sa baba kayo eh. sa baba, sa gilid nung left baseline. Tapos medyo nakatakip pa yung mga, kasi di man naka-fold yung upuan doon May sa net. gilid. May net ba sa tabi? Tsaka may net. may net. So parang hindi rin namin ganun nakikita kapag nakaka-goal yung dito sa site na to. So yun yung nung tinanong nila ako doon ano yung challenges nyo sa infotainment team, yun nga yung location. Location mismo. Oo. So medyo magli-lean forward pa ako kung naka-goal tsaka to confirm din kung talaga naka-goal. Siyempre, hindi naman tayo parati may futsal. Although medyo similar yung workflow. Mapapa-confirm ka kung sino nga yung naka-goal doon. Di ba? Kasi Yes. mababa din yung position mo doon. Kagandahan naman sa futsal, yung substitution niya continuous. So wala kang So hindi mo na i-announce yung substitution. Correct. Parehas tayo kasing may queue eh. Sa broadcast, ang queue namin substitution din sa football, di ba? Oo. Lalo na pag sabay-sabay. O kapag nandun sila sa gitna, di ba? Oo, ito. Ayan. Ito, Challenge Cup. Ito ay... Yan yung kinuwento ko Cambodia. kanina. Hindi, yung volleyball yan. Yung kinuwento ko kanina challenge. na Yes. Alas Pilipinas. Itong zones dito, ito pala, nakalagay pa. Oo. Sa kwentuhan kasi namin ni Pam, hindi pwede sa general public umakyat yung AD card ng football sa tawag dito, UAE, sa AFC Asian Cup. Parang Bawal hindi sila sila pwede basta-basta umakyat. umikot. Oo. Pero front of house, kasi bilang infotainment nga naman, Tsaka announcer, doon talaga sa harap yan. Oo. tapos back of house. Oo. Siyempre, bawal ka sa dugout. So, 0, 2, 3 lang siya. Ayan, oo. Yun din, yung mga ID natin direct, may mga number din yan. Oo. Para malaman din ng mga listeners natin, di ba? Actually, every episode, laging nababanggit yan. Kasi syempre, Yung field of play, yan, yun lang yung allowed mo, or mix zone for media. Of course, memorable to kasi ito yung first international volleyball tournament ko. And dito nangyari, syempre. na home court tayo, and dito ko rin natutunan yung mga proper pronunciations. Limbawa kapag sa Vietnam, ganyan yung Ay, oo naman. yung Nguyen, Nguyen, ganyan. Tapos yung sa mga Chinese names, ang pronunciation ng names nila, una yung apelido sa first name. Yun. Syempre, Google ka din kung ano yung pronunciation, di ba? Try mo as much as possible gayahin Google din, pero ako direct talaga, kung kaya ng powers ko, tatanungin ko mismo yung player. Okay. Kung hindi man yung player, yung team manager or yung media officer. Kasi sila nakakakilala nun eh. Sa bagay. Oo. Parang tapos papadahanin mo na lang kasi syempre mabilis din magsalita sila, diba? Okay. So in the future, parang May isa pa. Sige. Share Last. last. Ito Of course, ang ASEAN pala to. Mitsubishi Electric Cup. Yan yung tournament na sabihin natin pinakamaraming taong nanood. Which is 2023, di ba? 2024, late 2020. Pasko. Nga pala. After ng futsal, yan. Iba yung picture mo dito. Pareho lang. Pares. Namutla lang ng konti. Namutla lang. Direct. Well, memorable sa akin to dahil yung kalaban natin yung Thailand. We beat them like after 5 decades. Tapos clutch pa yung panalo ng team natin. 2-1? 2-1. 2-1. Yeah, oo. Sa home. Oo. Sa home first court leg. pa tayo. First leg. Pagdating sa second leg, parang... Wag na natin pag-usapan yun. Basta nanalo tayo ng first leg. Oo, yun na importante. Nanalo tayo sa home court natin. We beat Thailand in that match. And
puro draw rin yung hinawakan ko noon. Actually, yun nga yung direct kapag may hawak akong football match, parang parating draw ang resulta. Baka magic bunot mo yun. So, I guess, dami ng kwento ng mga AD card. Is there any AD card or event that you want to get your hands on? If not necessarily becoming a stadium announcer, pero you would want to have an AD card of that particular event. Siyempre, yung pinaka mataas na level ng sports competition, Olympics. Yun, malawak yun. Daming AD card talaga doon, diba? Kasi, diba, sayang yung Tokyo eh. Yes. No? Malapit lang. Na pandemic lang nung although I was able to cover it virtually. Yes. Because you were still with you're doing your journalism. Ako yung nakapagsulat nung kay Heidi Ling Diaz nung first Olympic gold natin, no. Pero iba yung feel pag yung Olympics yung AD card mo kasi 'di ba rerespetuhin ka ng mga tao, like you're with the best of the best sa mga officials doon, tournament officials. Tsaka syempre yung sa football, yung FIFA World Cup. No? Yun din yung pinakamataas na level. So, at least tong FIFA World Cup qualifiers na aligned nakakuha na natin yun. Correct. World Cup naman. Sana kung Pala rin talaga. If not as a stadium announcer, at least as a journalist or a media covering, diba? Yeah, usually naman ganun naman yung roles natin. Is there any other sport that you want to be an announcer for? Parang in your wildest dreams, or at least yung mga nakikita mong not too mainstream sports. Kung meron. Gusto kong maging announcer. Gusto mo ma-experience maging announcer for? Siguro boxing. Rugby. Oo. Okay, rugby. Rugby tsaka yun, boxing. Boxing. Mo na. Kasi nga marami nagsasabi sa akin, boses ko raw pang boxing. Boxing, tsaka yung rugby kasi parang related to football yun. Tapos may devoted following din. Yes, sobra. So, maganda rin sigurong maging doon. Maging i-hype yung mga players doon. Tsaka I'm sure may mga protocol din doon ng mga international. Yeah, for sure. Okay. So, maybe something a bit inspirational for our listeners and viewers. Ano bang magiging if they want to be a stadium announcer, saan sila magsisimula? Kaya, kung gusto nilang mag-stadium. Kung gusto nyo maging stadium announcer, of course, you need to know the rules of the game. No? Yan talaga yung pinakamahalaga. Nabanggit ko nga kanina, lahat tayo sports fan una bago tayo nag-venture into our own roles dito sa sports industry. No? Pero dito na mawawala yung pagiging fan mo, yung kung seseryosohin mo yung laro. Hihinaan mo na yung pagiging fan. Hindi ka naman pwede yes! Go ng Pilipinas. Hindi ka naman pwede. Mga 1 second lang. 1 second lang. Tapos balik na kaagad. So, yun talaga. Yung magbasa ng rules, ganyan. Alamin nyo kung ano yung offside. Yun din yung parati kong sinasabi doon sa mga tinetrain ko for as announcer sa volleyball, sa football. Kasi kung hindi nyo alam yung rules, mangangamote kayo kung ano ba yung sinenyas ng referee na yun. Baliw ba to or ganun. Like kapag alam mo yung senyas niya at saka alam mo yung rule, mabilis lang sa'yo para ma-execute mo. And in a way, kapag alam mo rin yung rules mo, matutulungan mo rin yung mga kasama mo sa officials table. Kasi minsan, lalo sa volleyball, minsan nagkakamali rin sila ng recording nung minsan ako rin yung bumubulong sa kanila pag mali yung rotation. Or kung parang nag-wonder ako bakit nasa harap tong middle blocker. Mga ganun. And also yun yung confidence mo, no, dapat ma-build mo yun dito sa job na to kasi
yun din yung naging naging way ko rin direct na ma-build personally yung confidence ko, yung makapag salita ako in front of many people. Kasi yun nga, nabanggit ko kanina, introvert ako, mahihain ako. Kaya lahat ng mga gusto kong sabihin, dinadaan ko sa sulat. Yun, parang na-realize ko rin, nakikita ko rin sa mga pinapanood ko na why not subukan ko yung pagsa-sportscast or pagiging stadium announcer para at least ma-boost din yung confidence ko. And yun, ano pa rin naman siya, continuous naman yung learning process ko doon. Yung pag-build ko ng confidence. And at least now, yung confidence na na-build ko, na ipapasa ko na with my colleagues ngayon na minsan humahalili sa akin sa PFL. Buti na lang yung stadium announcer hindi tumitingin yung mga tao sa'yo. Yeah. Diba? Kasi syempre, ibang kabanan naman yun. But yes. Minsan direct kapag mali yung may mali akong naitawag dati na goal. Tumingin sa'yo. Lalo na pag alam nila kung nasaan ka na pwesto, diba? Number 7 ang na-announce ko kasi ang pagkakarinig ko sa radyo, number 7. Yung pala number 11. Okay na yun. Anong PFL? PFL. PFL. Okay lang. Minsan. Mga ganong pagkakamali rin. Minsan. We just have to embrace it and then move on to the next. Nangyayari pa yung laro diba? Hindi mo naman pwedeng itigil. At least binawi naman diba? So yun. Hopefully may mga natutunan yung mga listeners natin. And thank you for lending your time and your experiences. We'll see you in the pitch. And yes. Thank you, Derek. Thank you. Looking forward to more projects natin. Yeah. Access is presented by Upstream Sports TV. This podcast is recorded live at Outspace and is produced by the Baginhawa Podcast Studio. Make sure to access wherever you get your podcasts from. Special thanks to Surge Coffee for our drinks. Thank you for listening to this episode. Leave us a question in the comments if you have any, and we'll try to answer them in the next episodes or highlight your key learnings from our conversations. Catch you again on the next episode of Accessed.